Isang pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Kami po ang Rhythms of Grace na bandang nakakasama ninyo tuwing araw ng linggo. And we glorify the name of the Lord Jesus. At nais po namin sumamba sa Panginoon at samahan niyo po kami sapagkat ang ating Diyos ay buhay. At lahat ng nananalig sa Kanya ay nagkaroon ng bagong buhay. Kaya naman every praise belongs to our God. Let's go! Come on, let's go! Every praise! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Once again, every praise. Every praise is to our God. Every word of worship. Every word of worship is one accord. Every praise. Every praise is to our God. Come on, let's take it. Every praise belongs to our God. Every praise is to our God. Every word of worship To our God. every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, Glory, hallelujah. hallelujah to our God. Every praise. Every praise. Every praise is to Let's our take it up one more time. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship With one accord. Every praise. Every praise It's to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, Glory, hallelujah. hallelujah is to our God. Every praise. Every praise Praise. is It's to our God. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Come on. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. 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 Every praise is to our every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. It's to our God. Every praise is to our God. Every word of worship, every praise, every praise, every praise, every praise,
every praise. It's all about worship. It's all about praise. Every praise to our God. It's to our God. Amen. Glory to God. Labis na galak ang ating nararanasan sa ating Panginoon. Alawi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakilan. Napakasayang magbigay papuri. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa kanyang lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umahabang. Katapatan mo, Diyos, ay dakilan. Napakasayang magbigay papuri. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa kanyang lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaabang. Katapatan mo, O Diyos, ay dakilan. Napakasayang magbigay papuri. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan.
sa bawat galaw. Igagaas ang ngalan ko magpakailanman, magpakailanman. Amen. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang kagandahang loob na siyang nagbibigay sa atin ng kakayahang sumamba, umawit sa kanyang dakila't nag-iisang banal na pangalan, Panginoong Hesus. Kayo ay pawang kabutihan ang ninanais sa aming buhay. Kaya ito'y aming aawitin sa inyo ngayong gabi, Panginoon. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamahaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang kalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamahaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamahaliw, katapatan
Ikaw ang simula at katapusan. Di ka na mamahalin, kapatid mo'y walang ganang kabutihan mo'y mapagkailanman. Wala sa kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamahalin, katapadan mo'y walang hangganan. Kabutihan mo'y mapagkailanman. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. Kaya lahat ng ito'y aming ibinabalik, papuri pagsama sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon, ngayon, magpakailanman. Amen. Praise God! Pinagpala po tayong lahat as we are worshiping the Lord earlier. I know, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. He is in you. We are so blessed to have you joining us in worship. Nasaan man kayo, you're blessed. At alam nyo ba, mga kapatid, na napakaganda na laging nating maunawaan na ang pagbibigay po is a way for us to be a blessing. Yes, pagbibigay ay isang nagiging dahilan upang maging daluyan ng biyaya as a channel of blessing. Sabi po sa 2 Korinto 9:10-11, siya ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at tinapay para sa pagkain ang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi at magpapalago ng bunga ng inyong katuwiran. Ang Diyos ang siyang nangako, mga kapatid. At sa mensahe ng grasya, ang pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pagtatanim, mga kapatid. It's like sowing a seed. At alam naman natin na ang Diyos ang nag-imbento ng nature, na kapag nagtanim ka, ito ay tutubo, ito ay mamumunga, mga kapatid. Sa biyaya o sa mensahe ng grasya, ginagawa tayong daluyan ng pagpapala. Hindi lang para sa atin, kundi para maabot yung iba. And imagine, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon at maaabot mo ang mga tao na malayo, remotely, kagaya namin. You are a blessing as we bless each other, mga kapatid. At nakita nyo naman po, kami ay narito to encourage you, mga kapatid, na sa pagsamba sa Panginoon, as we give, it's an act of worship. Narito po ang aming mga detalye, mga kapatid. Kung nais nyo pong magbigay, because our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you and we glorify you, Lord. We exalt you for who you are and for the things you have done in our lives, Lord. You never ever change. Kayo, Panginoon, ay tapat sa inyong mga pangako, na hindi kami nakapagbibigay dahil nais namin na kami ay pagpalain, kundi nakapagbibigay kami because we are blessed already. Salamat po sa pag-aalay ng inyong anak ng kanyang buhay para kami, Panginoon, ay makaranas ng eternal life with you. And right now, as we worship you, Lord, laman ng aming puso ang pagsamba at ito'y ipapakita namin as our expression of our giving. And all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.
Praise God. Yan. Okay na. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakilala kayo. Ako po ang inyong lingkod, Brother Tirso Hoben Sr. At patuloy tayo na magpupuri at magpaparangal sa buhay ng Diyos sapagkat itinakda ng Diyos ang gabing ito para parangalan natin ang isang pangalan, ang ating Panginoong Hesukristo. At sa mga sandaling ito, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tatawagin ko po adversity. Ginagawang matatag ng biyaya. At dito natin yan mababasa sa James chapter 1 verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Ito pang panimula natin. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, sino rito ang dumaranas ng pagsubok? Palagay ko, wala sa atin na hindi dumaranas ng pagsubok. Lahat tayo may pagsubok. Kaya sa inyo dyan na nakikinig ngayon, sino sa inyo ang dumaranas ng pagsubok? Taas kamay kung nakaranas kayo ng hirap. Hirap sa trabaho, pamilya, o kalusugan. Minsan, gusto mo nang sumuko. Pero sa gitna ng adversity, tandaan mo, ang Diyos hindi nagpapahintulot ng laban para talunin ka, kundi para patatagin ka. Iyan ang katotohanan. Parang bakal, di ba? Parang bakal ba? Illustration natin para maunawaan. Parang bakal, hindi ito titibay hanggat hindi dumadaan sa apoy. Ganon din ang pananampalataya. Hindi ito lalalim kung walang adversity, kung walang kahirapan. Tingnan natin ang translation. Kaya sabi ni James, ni Santiago sa ating teksto, consider it pure joy. Hindi dahil masaya ang pagsubok, kundi dahil may layunin si Lord sa likod dito. Main points. Point 1. Adversity is a test of faith, not a sign of God's absence. In James chapter 1 verse 2 to 3, the testing of your faith produces perseverance. Hindi ibig sabihin ng pagsubok ay iniwan ka na ni Lord. Ang adversity ay testing ground ng pananampalataya. Hindi ito evidence ng abundantment ng Panginoon. Tingnan natin illustration. Parang exam.
Tahimik ang teacher habang nag-exam ang mga estudyante. Hindi dahil wala siya, kundi dahil sinusukat niya kung natutunan mo ang leksyon. Application. Kapag tahimik si Lord sa gitna ng problema, huwag kang matakot. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan, kundi pagtitiwala na kaya mo. Kasama siya. Yan ang point number 1. Point number 2. God uses adversity to develop, not destroy you. And the book of Romans, chapter 8, verse 28. All things work together for good to those who love God. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa Kanyang tinawag, ayon sa Kanyang layunin. Pero si God, ginagamit ito para hubugin ka. Purihin ka, Panginoon. Si Satanas gustong gamitin ang adversity para wasakin ka. Pero si God, ginagamit ito para hubugin ka. Example, si Job. Ang trials ni Job ay galing sa kaaway, hindi galing sa Diyos. Kasi marami nagpapatotoo, pag may subok, bigay daw ng Diyos. Hindi po. Sa aklat ni Job, kaya si Job ay dumanas sa katakot-takot na pagsubok, hindi galing sa Diyos, kundi galing sa demonyo o sa kaaway ng Diyos. Ang trials ni Job ay galing sa kaaway, pero pinayagan ng Diyos para palakasin ang pananampalataya niya. Sa dulo, binalik lahat ni Lord. Doble pa. At mababasa natin yan sa Job chapter 42, verse 10. Pagkatapos, may panalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan. Muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinuble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Yan ang katotohanan. Illustration. Parang seed. Kailangan ilibing muna bago tumubo. Di ba yung mga butel? Kung gusto mo tumubo, kailangan ibaon sa lupa. Parang ang butil, kailangan ilibing muna bago tumubo. Ang adversity ay parang lupa. Madilim, mabigat, pero doon nagsisimula ang bagong buhay. Kapag tila binabaon ka na ng problema, isipin mo, hindi ako nililibing, tinatanim ako. Yan ang point number 2. Point number 3. Grace is the strength that carries you through adversity. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sa Tagalog, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganon
ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Yun ang sinabi ni San Pablo. Sapagkat alam po natin San Pablo, Pablo. Si Pablo ay tunay na lingkod ng Diyos, apostol. Sumalit, nagkasakit siya. Kaya nanalangin siya sa Panginoon na kung pwede, tanggalin ang sakit para walang sagabal sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Subalit yun ang sagot ng Panginoon. Sapat na sa iyo ang aking biyaya, sabi ni Yahweh. Dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galakong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Purihin kay Yahweh ngayon at magpakailanman. Hindi mo kailangan kayanin mag-isa ang mga pagsubok na dinaranas mo. Ang grasya ng Diyos ay hindi lang para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, kundi para sa pagpapatatag. Illustration natin dito, parang cellphone. Kahit loaded ng apps, useless kung walang kuryente. Tayo rin, kahit may kaalaman at karanasan, kung walang grace, madaling malubat. Ang application natin dito, kapag pagod ka na, sabihin mo, Lord, hindi ko kaya. Pero alam kong kaya mo. At doon mo maranasan ang kapangyarihan niya sa gitna ng kahinaan mo. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At ang kabuuan ng ating mensahe, adversity doesn't mean God leave you. It means God is developing you. And His grace will always be enough to carry you through. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Sa Tagalog, ganito ang pagsabi, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Ang adversity ay hindi dulo. Ito ang daan papunta sa mas matatag na pananampalataya. God's grace doesn't remove the storm, but it keeps you standing through it. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At palagay ko napakinggan nyo mainam ang ating pinag-aaralan ngayon. Kahirapan. Lahat tayo ay dumadaan ng kahirapan. Kaya sa mga sandaling ito, gusto ko manalangin tayo. Alam ko na lahat sa inyo ay nangangailangan sa ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Alam po ninyo si Jesus, hindi dapat mamatay sa krus. Bakit? Diyos siya na totoo. Hindi pa man isinisilang si Jesus. Hinulaan na siya ng mga propeta mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Na si Jesus ay ipanganganak ng isang birhen. At siya ang magiging kahangahang tagapayo. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na maghari sa kanyang bayan magpakailanman. Yun ang katauhan ni Jesus. Hindi pa man isinsilang. Sumalit ng isilang si Jesus, ano ang naganap? Alam po natin lahat yan. Isinilang sa sabsaban. Diyos na makapangyarihan sa lahat, isinilang sa sabsaban. Pagkatapos, lahat na kabutihan
ginawa niya. Sabi sa Biblia, kahit nakatiting na kasalanan, hindi nakagawa si Jesus. Walang kasalanan si Jesus. Subalit, bakit siya namatay? Sa kabila ng Diyos, sa kabila na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, bakit namatay? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Para tayo na may mga kabalisahan, tayo na may kahirapan, ay bigyan niya ng kaluwagan. Para tayo na may mga sakit karamdaman, sabi sa Biblia, sa pamagitan ng mga sugat ni Jesus na tinamong sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nagsigaling na. Gumaling tayo, hindi sa ating kabanalan, hindi sa ating mga ginagawa, kundi gumaling tayo dahilan sa mga sugat ni Kristo na tinamong sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya namatay para ibigay sa atin ang biyaya ng Diyos na kailangan natin araw-araw. Para ibigay sa atin ang grasya na kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya ang kailangan lamang natin ngayon, buksan natin ang ating puso. Tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas. Huwag tayo mag-anilangan kay Jesus na namatay para iligtas tayo, para tubusin tayo. Ang kailangan natin, sumampalataya lamang sapagkat nang si Kristo mamatay, muling nabuhay, at sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ang grasya ng Diyos ay dumating sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay dumating sa atin. Anong grasya? Anong biyaya na sinasabi ng Biblia? Ito ang iyong kagalingan ngayon na kailangan mo. Ito ang katugunan sa lahat ng mga problema at pangailangan mo. Ito ang kalakasan ng iyong panghihina ngayon. Dumating sa atin ang grasya. 2,000 years ago, nang si Jesus mamatay at muling mabuhay. Bakit? Para ngayong gabi, maranasan mo ang grasya na ibinigay na sa atin ng Panginoon noong paman. Paano natin maranasan ang grasyang ito na ibinigay na sa atin ng Panginoon? Wala tayong dapat gawin kundi buksan ang ating mga puso. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas. Sumampalataya tayo na si Kristo namatay at muling nabuhay. At si Kristo ngayon ay narito. Saan ka man naroon ngayong kapatid? Kahit sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, ang kailangan mo lamang ay sumampalataya. Pag naniniwala ka na ang grasya ng Diyos ay dumating sa atin, gusto mo pagalingin ka sa anumang sakit karamdaman mo, sumampalataya ka. Gusto mo tugunin ka sa iyong problema na kinakaharap ngayon. Wala kang dapat gawin, kundi sumampalataya lamang kay Jesus. Only believe. Sumampalataya ka lamang kay Jesus na kaya siya namatay para ang grasyang ito na kailangan may dumating sa iyong buhay. Kaya sa mga sandaling ito, alisin niyo yung pag-alinlangan. Paniwalaan ninyo si Kristo yung namatay, subalit nang siya'y mamatay, muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. At ang kanyang Espiritu Santo ay sumasayo ngayon, sumasa ating lahat. Kaya pag hindi ka mag-alinlangan, magagawa ng Diyos na ikaw ay pagalingin sa ngalan ni Jesus pag hindi ka mag-alinlangan. Magagawa ng Diyos ang lahat na kahirapan mo ay papalitan niya ng kaginawaan, katiwasayan at kasaganaan. Sapagat dumating na sa iyo, dumating na sa ating lahat ang grasya, ang biyaya na hindi kaya bayaran ng kayamanan ng sanlibutan ito. Grasya sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo dumating sa atin. Kaya sa mga sandaling ito, sumampalataya ka, saan ka man naroon ngayon. Anumang adversity mo, anumang kahirapan mo, anumang naranasan mo, nakaguluhan, mga problema na gusto mo lutasin, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ay tatanggapin mo ang katugunan sa iyong problema at pangailangan. Tatanggapin mo ngayong gabi ang kagalingan sa iyong mga sakit karamdaman, nulang-ulang at dalapakan sa pamamagitan lamang ng biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Narito na, nariyan na sa iyo. Kapatid ko, saan ka man naroon? Nariyan ang Espiritu Santo na tumutugay-gay. Siya ang magpapagaling sa iyo pag binuksan mo yung puso. Pag tinanggap mo si Kristo, kahit na imposible ba ang problema mo, kaya lutasin ni Jesus sapagkat sa ating Diyos na si Kristo ay walang imposible. Kaya maniwala ka na ang Espiritu Santo ay kumikilos ka, kumikilos na saan ka man naroon.
O purihin ka Yahweh, purihin ka Kristo, purihin ka Espiritong Banal, ngayon at magpakailanman. Ama, nagpapasalamat po kami sa mga sandaling ito, sapagkat pinaniwalaan po namin na ang iyong grasya ay sumasa kami na. Especially ang aking mga kapatid na walang hinihingi, kundi ang kagalingan ng kanilang mga sakit karamdaman. Ang aming mga kapatid na hindi ko man kilala, subalit kilala mo sila. Lord, samot dalangin po namin na sa pangalan nang higit sa lahat ng pangalan ng aming Panginoon Kristo, iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay, Jesus Christ of Nazareth, at higuin ang bawat may sakit, karamdaman mulang ulo ng lampakan upang sa ngalan ni Jesus, gumaling sila sa mga sandaling ito sa pamagitan ng iyong grasya. Upang ang kanilang mga kaibigan, mga prayer ko sila ay tugunin mo sa pamagitan ng biyaya na ibinigay mo sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami ngayong gabi nito. Sabgat ngayong gabi, lahat ng sakit namin ay pinagaling mo na in the mighty name of Jesus. Sa pamagitan ng grasya ni Jesus, tinugon mo na ang aming mga problema, pangailangan. Lahat na request namin ay answered prayer na. To God be the highest glory and the mighty name of Jesus. Lahat magsabi ay Amen. Amen. God bless you all. Purihin ng Diyos. Praise the name of Jesus. We glorify your holy name, O Lord. Tunay ngang napakadakila ninyo sa aming buhay. Kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabanalan at sa inyong kabutihan, Panginoon. Hindi kayo nagbabago. Salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong gabi. Itinataas ka namin, Panginoon, at kayo ay tunay na dakila at hindi kayo nagbabago. Sadyang ibuti ng
Sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siya nagmamahal sa atin bilang ating magulang. Sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Anak na siyang nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na siyang laging gumagabay sa atin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen and Amen. God bless us all and see you next Sunday.